Marami na natin laging nadidinig ng mga katuruan tungkol sa pagpapatawad, pero laging ito pa rin ang problema ng marami. Kasi kahit may napatawad na tayo, may nadadagdag na naman ng mga taong karapat-dapat na kagalitan o kaya ay nagbibigay sa atin ng galit. Forgiving is in the heart of Christian doctrine. But anger and hatred, desire for vengeance, are also recurrent themes in the biblical stories. To the point that they have become the norm of the fallen human nature. Parang naging mas natural na magalit, mas natural na magkimkim ng sama ng loob, at magtanim ng puot kuminsan. How could these so-called normal or selfishness-prone individuals overcome such weaknesses and be powerful enough as to forgive? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon at tulungan tayo ng Panginoon, the power to forgive. Paano ba nagkakaroon ng kapangyarihan para makapagpatawad talaga? Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapatawad. At dahil dyan, meron kaming huwaran, meron kaming modelo, at meron kaming pagkukuhanan ng lakas. Sa araw-araw na buhay, marami kaming na-offend, may nakaka-offend sa amin, at ang nagiging bunga, galit na kuminsan, matagal na itinatanim sa puso. Turuan nyo kami ng pagpapatawad, at turuan nyo kami kung papaano, galing sa inyo, magkakaroon kami ng kapangyarihang magpatawad. At sa paglapit din namin sa iyo, Panginoon, patuloy kaming nagpapalinis sa inyo. Kami naman po inyo rin patawarin at linisin mula sa aming mga karumihan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na tumanggap na iyong mga salita. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, ng dugo ni Jesus at nawa sa inyong tulong. Lalong maliwanagan kami sa bagay na ito na napakahalagang lubos naming maunawaan. Kayo maging teacher namin, Lord. Be our preacher. Speak with power. Speak from your heart and enable us to understand you. We reject lies and falsehood, and we seek protection under the name of Jesus against the malicious works of evil men and evil spirits. And we ask you, Lord, comfort us, heal our bodies, strengthen us, make us your students. We like to learn from you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. What are some of the major reasons to forgive? Ano-ano nga ba mga pangunahing dahilan para tayo ay magpatawad? First of all, forgiving is commanded by God. Utos siya ng Diyos na magpatawad tayo. Luke 6:37, forgive and you will be forgiven. At napakarami pang ibang mga verses na nagsasabi ng ganyang uri ng utos. This alone is enough reason to forgive. Dahil ang inutos, kahit wala nang ibang dahilan pa, sapat na yon para tayo magpatawad kasi ang nag-utos ay Diyos na siyang dapat makapangyari. Also, forgiving is exemplified by God and exemplified by Jesus. Ang Panginoong Ama sa langit, ang Panginoong Jesus na nagsakatawang tao sa lupa, pareho na isinakatawan nila yung buong konsepto, diwa ng pagpapatawad. Hanggang sa sukdulan ang Panginoon na ipinapako sa krus, ay inihihingi pa niya ng patawad sa Ama yung mga nagpapako sa Kanya. The examples of God, the examples of the Lord Jesus, these examples alone excuse no one from not forgiving. Kasi kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo pa kaya? Sasabihin ng iba, Diyos yun, ako tao. Kaya nga, lalo namang dapat tayong sumunod kasi tao lang tayo. Kung yung Diyos na hindi karapat-dapat ma-offend, hindi karapat-dapat na bigyan ng sama ng loob, nagpapatawad, tayo pa kayang madalas deserve din naman natin na mapasama ang loob natin dahil karamihan at kadalasan inaanyayahan din natin yung ganong uri ng mga pananakit na dumating sa ating buhay. Another reason to forgive is because forgiving reflects God's character. Tayo pong mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, ay parang mga salamin, para mga hiyas o mga makikinang na mga bato na wala tayong sariling ningning, inire-reflect lang natin ang liwanag at yun ay ang liwanag ng Diyos. Kung may ilaw, ang salamin may inire-reflect. Nasa uri ng salamin kung gaano siya kaganda mag-reflect. Ganon din ang mga alahas at mga batong mga mahal, kaya na nagiging mahal sa kanyang kakayahan na mag-reflect ng liwanag. At ganon din ang Kristiyano. Yung hindi nakakakita sa Diyos, dun sa kislap ng Diyos na inire-reflect natin, nakikita nila ang Diyos through us. So we reflect God's glory, and when we forgive, we reflect that very glorious character of God Himself. 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. And Jesus preached the powerful ministry of forgiveness. God's people are forgivers.
Yun ang pinagkaiba sa karaniwang mga nilalang. Most people are offenders, and while some believers may still be offensive, nevertheless, one of the great traits of the people of God is that we are forgivers. Siyempre, kung sino yung master, ganun yung servant. Kung sino yung teacher, ganun yung student. And we are to be forgivers. Also, forgiving sets free. Forgiving sets the offender free. Napapalaya natin yung taong gapos ng ating galit. Kaya napakasarap magpalaya kung gusto rin naman nating tayo ay mapalaya ng Diyos. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. Because it also sets the offended free from condemnation. Pag nagpapatawad tayo, lumalaya yung ating pinapatawad at tayo rin ay lumalaya para mapatawad ng Ama. Ang kabutihan na ginagawa natin sa pinapatawad natin, hindi lang siya ang nagkakaroon ng benepisyo, lalong-lalo na tayo na nagpapatawad. Mark 11:25, forgive so that your Father in heaven may forgive your sins. Hindi na ito bago. Alam na nating lahat ito, pero kadalasan nakakalimutan nating sundin. Forgiving also sets the offended free from ill feelings. Mahirap yung may daladalang galit. Mahirap yung may dalang sama ng loob, hinanakit, tampo. Pero pag nagpapatawad tayo, nawawala yon, nabubura, tayo ang unang-unang nakikinabang sa ating pagpapatawad. Sapagkat habang tayo nagkikimkim ng galit, lalo ko ito'y puot o pagkamuhi, sumasama ang ating ugali. Humihirap ang ating pakiramdam, tayo ang tunay na napipinsala. And very importantly, we should appreciate that forgiving earns forgiveness. Kung gaano kakabuti sa pinapatawad mo nagkamali sa'yo, gano'n nagiging mabuti ang Diyos sa atin na nagkakamali din. Kaya ang sabi sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. Kung anong binibigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Matthew 6:14-15, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ang pinakamabisa, pinakamatuwid, at pinakamadaling paraan para tayo mapatawad ng Diyos, ay magpatawad tayo sa ating kapwa. Non-forgiveness equates with self-condemnation. Because when you do not forgive, you never receive forgiveness from God. Also, forgiving enables people to repair, to restore, to reinvent broken relationships. Dahil ang tao ay likas na may kasamaan ng ugali, dahil ang tao ay may likas na kasamaan ng tabas ng bibig, dahil ang tao ay mayroong likas na pagiging makasarili, mayabang, mapangapi, mahilig manakit, natural lang na asahan na sa pamilya, sa mga mag-partner, mag-asawa o magkaibigan, sa mga mag-anak, sa mga kumpanya, laging magkakaroon ng hidwaan at gulo. Laging magkakaroon ng kompetisyon, laging magkakaroon ng kasakitan ng loob. So sino lang na mga pamilya, sinong magkakaibigan at magkakasama ang mananatili na magkakasama yung mga marunong magpatawad sa isa't isa? Forgiveness is a bond that ties people together. It is not perfection. When two or more people continue to be together for a long time, it's not because each of them is perfect. It is only because those that are getting offended forgive. Kaya nananatili ang mga samahan, hindi dahil walang nagagawang mali sa kapwa yung mga miyembro ng samahan na yon. Nananatili lang sila magkakasama kasi yung mga nasasaktan, nagpapatawad. At lagi nating binabanggit yan, yung mga hindi nagtatagal magkasama kasi hindi nagpatawaran. Kaya pagka nakakita tayo ng mga wedding anniversary, 25th wedding anniversary, 50th wedding anniversary, meron pa 75th wedding anniversary, siguro nagpakasal sila 3 years old. So umabot talaga ng 75th wedding anniversary. Hindi mo iisipin, perfect siguro yung mister, perfect yung misis, nagtagal sila. Hindi, kasi walang perfect eh. Iniisip mo, ang tiyaga nitong misis na ito, kaya nagtagal sila. Ang tiyaga ng mister na ito, kaya sila nagkatagalan. So you congratulate each of them not for being personally perfect, but for being forgiving to the other. Nagtatagal tuloy. At alam natin ang lahat ng naghiwalay, hindi kasi nagpatawaran, naghiwalay na lang.
Forgiveness prevents separation. It also prevents aloneness. Si Adan at si Eva, ang laki ng kasalanan sa isa't isa. Niyaya ni Eva si Adan na kumain ng pinagbabawal na prutas. Kasalanan niya yun kay Adan. Si Adan naman, nung tinanong ng Diyos, totoo ba? Kinain mo nga ba yung bawal? Ang sinisi si Eva. Sabi yung pong babaeng niya, nabigyan niyo sa akin niya na may gawa. Pinakain niya ako. So, pareho sila na may atraso sa isa't isa. Pero nung nakita natin, nagkaanak pa sila, dumami, humaba ang istorya. So, isa lang ang malinaw. Nagpatawaran yung dalawa. Kasi kung hindi sila nagpatawaran, wala nang pinanganak. Tapos na ang kwento, isasara na yung Biblia, Genesis chapter 2 pa lang. O chapter 3. Pero dahil nagpatawaran, humaba ang kwento, nakarating pa sa atin. Those who do not forgive end up being alone and separated and isolated. That's why those who do not forgive are digging their own grave of loneliness. Pwedeng maipilit mo ang sarili mong gusto, maigit mo ang iyong katwiran, ikaw ang masunod, pero pag hindi ka nagpapatawad, ang ending, mag-isa ka pa rin. At hindi naman yun ang uri ng buhay na gusto natin para sa ating sarili. Hindi rin yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Sabi niya, it is not good that anybody should be alone. Kaya dapat marunong magpatawad. Let's take a look at the power to forgive. Anger and hatred, love for revenge, all of these are like the pull of gravity. Kung gaano ka natural na pag merong nahulog ay mahuhulog na at hindi aakyat, malalaglag at hindi tataas, ganon ka natural ang galit, ang pagkapuot at ang kagustuhang maghiganti. Sa malaki man o sa maliit na paraan. Natural na sa taong masaktan, sumama ang loob, magalit at kung minsan, magplanong maghiganti. Kung gaano katotoo na tumataas ang tubig pag high tide, gano'n na rin katotoo ang mga ganitong katotohanan ng buhay. Sumama ang tao na natural na lang ngayon na masasabi, pag nagagalit ka, natural, magagalit ako. Hindi yun ang dating natural. Pero yun ang naging natural dahil sa pagkakapilipit ng katwiran ng tao. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Genesis 6 pa lang, lumungkot na ang Diyos sa sinapit ng tao na puro kasamaan, puro pagiging makasarili ang inaatupag. Kaya naging likas na yung magalit. The usual, the natural, the weak get angry and do not forgive. It takes so much resolve, so much energy and power to be able to forgive. Every act of forgiving is a triumph of our godly side. Tuwing nagpapatawad tayo, nananaig, nagtatagumpay yung Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. Tuwing hindi tayo nagpapatawad, nananaig yung Espiritu ng kasamaan na sumiksik na rin at tumira na rin sa ating puso. Sino ang tunay na makapangyarihan? Hindi yung nagagalit, hindi yung nakakapagbulalas ng galit, at hindi yung kayang magalit sa paraang gusto niyang ipahayag ang galit niya. Ang tunay na makapangyarihan, yung nakakapagpatawad. Mas mahirap gawin yun. Mas banal, mas godly yung magpatawad. Kaya ang kailangan natin para makapagpatawad, malampasan yung natural, to defy the forces of gravity, to defy what you now call is the human nature, and to empower the spark of the divine in each of us. How to be empowered to forgive? How do we get empowered to forgive? Paano nga ba mapapalakas ang sarili para magkaroon ng kapangyarihang magpatawad? Unang-una, be less proud. Ibaba ang amor propyong sobrang taas. Bawasan ang iyabang. Bawasan ang sobrang pagpapahalaga sa sarili. If you want to be forgiving, you have to take yourself less seriously. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather, think of yourself with sober judgment. Sabi, huwag mong isipin na kitaas-taas mo, kundi kilalanin mo ang sarili mo, tulad ng pagkilala ng isang taong hindi lasing, isang taong malinaw ang pag-iisip. Bakit? Sapagkat kung malinaw ang pag-iisip natin at pagkilala sa sarili, aaminin natin na hindi naman talaga ganoon tayo ka-special para lagi na lamang na magdamdam pagka hindi ka agad na estima. Malalaman mo na hindi ka naman talaga ganoon kakalang-kalang
para huwag ka nagagalit agad pagka kulang ang paggalang na ibinigay sa'yo ng sino man. Malalaman mo hindi ka naman talaga ganun kataas para hindi ka magalit pag ang lahat ng tao hindi nangangayo papa sa iyong paanan. Most offenses come from injured pride. Kaya tayo madaling magalit kasi mayabang tayo. Hindi naging polite sa'yo, galit ka agad. Ang bagal ng paglilingkod sa'yo, galit ka agad. Kasi dapat pag pinagsisiluyan ka, mabilis. Pag may hinihingi ka at hindi na ibigay ng buo, galit ka. Kasi dapat pag ikaw humingi, buo. Ang lahat halos ng galit natin sa ating kapwa, nagmumula sa sobrang taas ng pagtingin sa sarili. Most offenses come from bruised ego. The less pride, the more power to forgive. And not only that, the less pride, the more power not to take offense at all. Kung hindi ka na-offend, ba't ka naman magagalit? Very important in being powerful is to be humble. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. And if you already are humble, then be humbler. Room for improvement is the biggest room in the world. Be less sensitive. Huwag masyadong manipis. Huwag masyadong maramdamin. Huwag laging ini-imagine na ikay pinaparinggan, pinaparonggitan, sinasaktan, sinuusig, sinusurot. Huwag masyadong maramdamin. Bakit nakakagalit ang magkakapatid? Mararamdamin. Bakit nakikikim ng sama ng loob? Nagdaramdam. Bakit hindi sinasabi? Maraming mga galit tayo, hindi naman natin sinasabi Alam niyo kung bakit hindi natin sinasabi? Alam din naman natin na hindi tayo talaga dapat magalit Pero nagagalit tayo. Kaya nakakahiyaring aminin na nagagalit ka. Nakakahiyaring aminin nagtatampo ka kasi yun lang nagtampo ka na. Kaya dinadaan mo na lang sa hindi pagkibo. At hindi naman napansin na hindi ka kumikibo. Lalo ka ngayon nagtampo. Dahil nagtatampo ka na nga dito, hindi ka pa napapansin. So dadagdagan mo ng konting dabog para mapansin ka, konting laglag ng mga baso dyan, hampas ng mga pinto. Hindi ka pa rin napapansin, lalo ka ngayon magagalit. Kasi ang mga tao sa pagiging makasarili, laging sinasabing, listen to me, look at me, pansinin mo ako. Babalik na naman yan sa pride. Yang sobrang maramdamin, ang totoo niyan ay sobrang mataas ang pagtingin sa sarili. Kaya napakadaling masaktan ang nipis ng balat. Dagdagan ng mga kalyo. At nang sa ganon, hindi tayo laging nagdaramdam. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Mga hangalangang madaling magalit. Sabi, huwag kayong masyadong nagpapadala sa simbuyo ng inyong damdamin. Nadali-dali na lang kayong sumasabog na parang bulkan. Bulkan man, nagpapahimakas at nagpaparamdam bago sumabog. Kaya nalalaman ng mga volcanologists na sasabog ang mayon kasi nagpaparamdam. Pero may mga taong bigla na lang sumasabog pagka na-offend. You want to have the power to forgive, train yourself to be more tolerant and to be more serene. Mas tahimik, mas payapa, hindi dali-daling naliligalig. James 1:19, everyone should be slow to become angry. How else can we be less sensitive? Prepare to be hurt, to be offended. Prepare to be neglected and wronged by people you care about. Pag kami mga ikinakasal, nagpapalitan ng singsing, nagsishare ng belo, nagsusubuan ng cake, kasama mo ring tatanggapin, darating ang panahon, may gagawin ito na nasasaktan ako. May gagawin ito na ma-offend ako. Mapapabayaan niya ako sa mga panahong gustong-gusto kong huwag niya akong pabayaan. Magkakamali siya. Pag yan, sa simula pa lang ng kasalan, tinanggap mo na, handa kang suungin yon at harapin yon at tanggapin yon, ang tibay ng inyong pagsasama. Dahil mangyayari yon Hindi kasi perfect ang pinapakasalan. Kahit sa anak, ang taas-taas ko minsan ng expectation ng magulang, pero madalas sa mga anak, kinakapos. Ang mga anak din, may inaasahan na dapat ginagawa ng magulang, pero madaming magulang kapos. Kaya kung tayo, hinahanda natin ang sarili na mabigo, masaktan, mapabayaan, makalimutan paminsan-minsan, magawa ng mali, at nakalaan na ang ating pagpapatawad, hindi pa man yun dumarating, madali na nailabas yung patawad na yon kung talagang dumating na yung panahong dapat
umiral yun. Don't go into any relationship with too much expectation. Nakita niyo nakalagay sa Bible, for He remembers, God remembers that we are dust. And so you should also remember that about your husband or wife, or your father or mother, or son or daughter, or friend. You remember that that person is made of dust. May mga panahon na siya ay banal at espiritual at talaga namang noble ang karakter. May mga panahon na lalabas kung minsan ang kanyang pagkahayop, lumalabas yun. Kahit sa mga pinakamahihinhin na mga babae, yung pala talagang dambuhala pagka nagalit. Lumalabas yan. Pero pag hinanda mo ang sarili mo, siyempre itong mahal ko, itong kasama ko, itong partner ko, kaibigan ko, siyempre may dark side to. Kasi nagkaroon talaga tayo ng dark side dahil sa kasalanan. At sa mga panahong lumalabas yon, anong ilalabas mo? Dark side mo rin? Darkness against darkness? Anong mangyayari doon? Sobrang darkness na. Pag lumalabas yung darkness nitong mga taong ito, doon mo ilalabas ang iyong light. At alam nyo, kahit kailan, ang light hindi natatalo. Kahit pagkadilim-dilim na bulwagan, isang posporo lang ang sindihan mo, hindi pwedeng mangyaring sobrang dilim na hindi mo nakita yung posporo. Hindi pa nangyari yon. Laging yung liwanag na yon, mas madilim nga, mas nararamdaman, mas kita. Kaya kita nyo sa mga sinihan, sa mga bulwagan, sa mga concert halls, ang dilim-dilim palibhasa, konting liwanag lang ng mga exit lights, kitang-kita na. Kaya kahit kailan, yung dilim ng inyong mga mahal sa buhay, hindi mapagwawagian yung liwanag nyo kung yung liwanag nyo ang inyong ilalabas. Nagwawagi lang ang dilim pag ginantihan mo ng dilim din. At hindi yun ay tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi nga niya, pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung kanan, di mapapagod din yan ang kasasampal. Diba? Kung sinampal ka, sinampal mo rin, sampalan kayo hanggang magbarila na kayo. Yan ang hindi yan ang solusyon. Be more understanding of the human nature because we are humans. Be more understanding of other people's imperfection, their tendency to be selfish and hurtful. Maglaan ng pangunawa. Psalm 103:14, God knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon na bagamat yung espiritu niya, ibinigay niya, pero kumuha naman siya ng sandakot na lupa at doon niya inilagay yung espiritu. So meron tayong bahagi na lupa. At mangingiral at lalabas yun kahit man lang paminsan-minsan yung pagkalupa ng tao. Ang nagkakatagalan ay yung nagtatanggapan na oo, may espiritu ka ng Diyos, pero may lupa ka rin. Pakyaw, tatanggapin ko yan. Hindi pilian, spirit lang ang tatanggapin ko. Hindi pwede yun. At sinasabi sa Biblia, 2 Timothy 3:2, there will come a time when people will be lovers of themselves. James 3:6, the tongue is a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person. So expect tongues to hurt you. And when you are hurt by tongues, you say, oh, yan yung sinasabi ng James 3:6. Alam ko na kung sa ko ilalagay na kahon yan. Dito yan. James 3:6 yan. I expect it. Gagawa ako ng mabuti, siguradong may mamimintas. Gagawa ako ng tama, siguradong may katsang-katsang yung iba dyan. Yan sa James 3:6 department. Hindi ko na inaasahan na lahat ng tao matutuwa. Pupurihin ako ng lahat ng tao. Imposible yun. Merong magkikriticize. O ilalagay ko siya sa James 3:6 box. Then you know where to place it. You know how to contain it. It will not contain you. And very importantly, when we try to understand people, is put yourself in the other person's point of view. Kung may 10 tao sa isang kwarto, 10 tao din ang 10 din ang points of view. Hindi mo pwedeng tingnan ng isang bagay, may 10 titingin, pare-pareho sila ng nakikita. Kasi may nasa harap, may nasa gilid, may nasa likod, may nasa ibabaw, may nasa ilalim. Pare-pareho silang nakakakita, pero iba-ibang pananaw. At tatanggapin mo na maraming pananaw, hindi lang yung pananaw mo ang tama. Kadalasan kasi ayaw na natin tanggapin ang pananaw ng iba. Sobra na tayong nalasing na akala yung pananaw na lang natin ang siyang tama. O kaya yung pananaw natin ang gusto nating umiral laban sa pananaw naman ng iba. Philippians 2:4-7. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Para tayo unawain, mahalin, tanggapin ng Diyos, si Jesus,
naging tao, naging tulad natin. Tiningnan niya ang buong mundo sa pananaw ng tao. Kaya naging mapagpatawad, maibigin. Tumatanggap siya maging ng mga reject ng lipunan. Kasi siya man, nalaman niya maging reject. Nalaman niya kung paano siya itanggihan, baliwalain, saktan. At dinanas siya ang lahat ng uri ng tukso. Kaya naman siya nakakaunawa sa mga dumaranas sa tukso. Kahit yung dumaranas ay nahuhulog at nadadapa. Minamahal pa rin niya. So, kung meron kayong mga kapatid na kakilala, mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, na lagi kayo nagtatalo, subukan nyo kahit minsan lang, tingnan ninyo ang buong issue mula sa kanyang punto de vista. Subukan yung unawain ang lahat ng issue mula sa kanyang utak, mula sa korte ng utak niya, mula sa kanyang pinanggagalingan, mula sa kanyang edukasyon o kawalan nito, mula sa kanyang kamangmangan o katalinuhan, at magkakaroon kayo ng pangunawa. At pag nagkaroon na ng pangunawa, simula na yon ang pagpapatawad. How do we put ourselves in a position of being forgivers? Expect less. Huwag masyadong mataas ang expectation. Ang Diyos nga, gusto ng Diyos, wala tayong kasalanan, pero naglaan din siya ng lugar para sa magkakasala. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sinasabi ng Diyos, gusto ko kayo malinis, walang kasalanan, walang bahid, dalisay, perfect. Pero kung sakaling kulangin kayo, ipagtapat nyo, ihingi nyo ng tawad, at kayo lilinisin. Magiging malinis kayo, hindi dahil talagang kayo malinis, kundi lilinisin kayo dahil kayo pinatawad. Mataas ang inaasahan ng Diyos, pero saan ka man lumaglag, aabutin ka niya doon para itaas ka. Ang magtataas na, hindi yung righteousness mo, yung kanya ng grace, kindness, and mercy. Nakita nyo yan, ang taas ng inaasahan ng Diyos, pero handa at laang magpatawad kung hindi natin maabot. Sinasabi sa Biblia, wala dapat nagkakasala. Pero 1 John 2:1, if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. So, wala dapat nagkakasala. Pero pag may nagkasala, huwag niyo limutin. Meron tayong padrino sa langit. Meron tayong abogado na tayo ipinagtatanggol sa Ama. At yun si Jesus na dumanas ng lahat ng hirap at lahat ng tukso. How else do we get empowered to forgive? Know, understand, and realize your own situation. Your own imperfection. Your own offenses against God. And you will be enlightened to be forgiving. Hindi lang naman tayo nagpapatawad dahil bulag tayo sa mga sarili nating pangangailangan na mapatawad din. Hindi lang tayo nagpapatawad dahil bulag tayo sa ating mga kakulangan at mga kasalanan. Isaiah 6:5, I am a man of unclean lips. Sinabi ng propeta. At si Pablo sa Romans 7:24, what a wretched man I am. At sinabi rin niya sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners, of which I am the worst. Pagkilala natin ang ating sarili, natutulungan tayong unawain ng kapwa natin kasi pare-pareho lang naman tayo eh. Luke 6:41, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Baka nga naman kitang-kita mo ang kamalian ng iba, yung kamalian mo, bulag ka. Kailangan unahin mong tingnan ang sarili mong kamalian bago mo sikaping ituwid ang kamalian ng iba. Sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Pagka ganon, hindi para konsintihin natin ang sarili natin na magkamali. Yun ay para may paghugutan tayo ng pangunawa sa mga magkakamali laban sa atin. How else do we get empowered to forgive? Do not judge. Matthew 7:1, do not judge, or you too will be judged. Bakit po hindi tayo dapat hukom? Kasi ang hukom, lagi na lang na naghahatol. Ang hukom nagbibigay ng sentensya. Ang hukom naghahatol ng kaparusahan. So pag tayo naging hukom, laging gusto nating magparusa. Laging gusto nating magbigay ng hatol. It is the judge, it is the judgmental spirit in us that always cry for sanction, for punishment, and for vengeance. So do not be a judge.
Be like Christ. And who was Christ? Who is Christ? He is our advocate. Siya yung ating tagapagtanggol, hindi taga-usig. Tatandaan nyo na si Satanas ang tinatawag na taga-usig. Si Jesus, tagapagtanggol. So kung hindi tayo judgmental, mas madali na magpatawad kasi hindi natin kailangan magpataw ng parusa. At kakambal nito, you want to be able to forgive, do not always preach. What do we mean? Marami pong mga tao, ipinagkakait ang pagpapatawad because they try to preach. We sacrifice people in order to drive home a point or a lesson. Halimbawa, isang pamilya, isang anak nilang dalaga ang biglang naging unwed mother. Ano ang marapat na gawin ng magulang tulad ng ginagawa ng magulang natin sa langit? Alagaan, turuan, ituwid, pero patuloy na mahalin at tanggapin ang nagkamali. Pero tatay ka, at sa lagay, tatanggapin mo lang yung anak mo na uuwi-uwi sa'yo, na buntis, walang asawa. So anong gagawin ni tatay na gustong mag-preach sa iba pang mga anak niya? Itatakwil niya yung anak na yon. Para lang masabi sa mga bata, huwag niyong tutularan ng ate niyo, itatakwil ko rin kayo. Meron mga hindi nagpapatawad. Hindi magpapatawad para lang sabihin kayo rin, huwag magkakamali dahil hindi ko rin kayo patatawarin. In other words, we withhold forgiveness only to use the person as exhibit A. Para lang illustration, para magturo tayo sa ibang mga tao. Pero remember, this person na nagkamali is a person. Hindi siya pwedeng isacrifice para lang magturo ka ng lesson. Kasi yung mga ibang anak mo, ibang nakikakita ng pagkakamali na yon, may sariling isip yan para malaman nilang may disadvantages ang pagkakamali. Pero kadalasan, nagtatakwil tayo, labag man sa loob natin, gusto mong mahalin, dahil ano na lang ang sasabihin ng iba. Because we try to make an impression. Pinapakita natin na tayo ay mga mahigpit at mga banal. Kaya may mga pastor na ayaw magkasal ng member na buntis. Kasi sabihin, at sa lagay, hindi ako stricto, papayagan ko na lang ang lahat ng yung mga bagay na yan. In other words, by rejecting one person and by refusing to forgive, you're actually trying to deliver a message to another set of audience. And the person that needs the forgiveness just becomes a sacrificial lamb as an illustration of your outstanding morality. Pero ganun ba dapat ang paninindigan ng mga magulang? Lagi na lang nagtuturo, lagi nagko-condemn. Nanonood ka ng TV, may nakita kang isang karakter na ayaw mo ng ganong karakter, condemn mo yun kasi kasama mo yung mga anak mo o mga pinsan mong nanonood, actually sila yung dinidiscourage mo. This becomes very, very manipulative. James 3:1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that he who teach will be judged more strictly. We who teach will be judged more strictly. So do not manipulate or control people through non-forgiveness. Maraming ganung magulang tinitikis yung anak na nagkamali para lang i-discourage yung mga iba na sundan yung ganung yapak. Pero paano yung tinikis mo? Forever nang lost? Do not control people through vindictiveness. Mga misis, pag hindi nyo nagustuhan yung ginawa ng inyong asawa, hindi na ibigay ang inyong gusto, maninimangot ka, outside the kulambusan ng ilang araw hanggang manghinan at sumukot, ibigay ang gusto mo. Because even non-forgiveness and even tampo could be a manipulative tool just to dominate the other person. So you punish people so that they will avoid the same punishment and give you what you want. This is no place in Christian love. And this is no place in people whose God is our God who forgives. Those who forgive, let God live in them, work and love through them, and make God forgive them too. So be empowered and victorious. Reflect God's light. Forgive. When you do not forgive, you are reflecting this kind of fire that comes from hell, that comes from Satan. Sapagkat ang pagpapatawad ay sa Diyos, ang pagkondena ay galing kay Satanas. Ang tanong, what offenses against you should you learn to forgive? Kung minsan may mga offenses na lagi na lang na ibinabato sa atin ng tao, mayroon siguro tayong asal, ugali, pamamaraan na lagi tayong napupuna at ikinakasama natin lagi ng loob. Baka dapat sanayin mo na ang sarili mo na mapupuna ka talaga dyan.
At kung hindi mo kayang baguhin yung pinupuna para walang mapuna, baguhin mo malang yung attitude mo na huwag ka na masaktan. Kasi talaga namang hinihingi ng kilos mo at asal mo at buhay mo na mapuna ka. Sino bang may kasalanan? Yung nakakapuna o yung napupuna? Kasi meron ka naman talagang dapat punahin. So ipinagtatampo mo pa, nagagalit yung mga tao pagka sinasabi, ano ka ba kung kumilos ka para kang bakulaw? Talaga namang lahat ng hawakan mong baso nababasag. Lahat ng hawakan mong pinto natatanggal yung hawakan, tapos magagalit ka pa na tinatawag kang bakulaw. Dapat ka nga palang tawagin nun. So siguro, baguhin mo yung kilos mo o tanggapin mo na pag tinatawag kang gano'n dahil yun ang katotohanan. Huwag ka nang lagi nagtatampo. Kasi kadalasan mga kapatid, yung ipinagtatampo natin mula nung grade 5 pa tayo hanggang naging 70 ka na lang, yung pa rin ang pinagtatampo mo. Kasi ibig sabihin, meron kang kilos at gawa na humihingi ng ganun puna mula sa ibang tao. So tanggapin o kaya palitan ang ginagawa natin. Pero ang mahalaga pa, who should you forgive? Yung iba naman sabihin, matagal ako nagpatawad, totoo kaya? So dalawang hamon ang gusto kong iwan. Sino ang mga dapat na talaga nating patawarin na, limutin na ang mga offenses na yan, at tanggalin yung bigat ng ating puso, kawalan sila, at tumanggap din tayo ng pagpapala sa Diyos. At sa mga akala nating pinatawad na natin, pero meron ka pa rin hinanakit, meron pa rin pait. Siya sa atin natin sarili natin, nagpatawad na nga ba tayo o akala lang natin? Ama namin sa langit na nagpapatawad, turuan mo po kaming maging makapangyarihan para makapagpatawad kami. Napakahalaga sa amin itong pagpapatawad sapagkat ito ang daan para kami makabalik sa inyo lagi. Kaya nawa Panginoon, huwag namin pagsarhan ang kapwa namin para kami din huwag niyong pagsarhan. Mag-isip-isip tayo mga kapatid kung ano ang mga personal na mensahe sa atin ng paalalang ito at lalo ng malaking hamon, sino ang dapat yung patawarin nyo na ngayon. O yung mga akala nating pinatawad pero meron pang bahid ng mga sama ng loob, lubusin ang pagpapatawad. Tayo yung buko sa presensya ng Diyos, kung anong dapat nating reaksyon gawin, mag-isip o magpatawad. Ama namin, touch everyone so that the power of your word may set us free and empower us to be forgiving. Be alone with the Lord for a while in silent prayer.